pangalan mo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at pinululuwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Pangalan higit sa lahat ng pangalan ng Diyos. Ano pa, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa iyo. At ang lahat ng labi ay magsasabing, Ikaw ang Panginoon at aming Diyos. Dalangin ko, Ama, na sa hapon ito'y kumilos ka po ng may kalakasan. Lahat po ng nandito'y pagpalain mo sila, Panginoon. Bawat pamilya, bawat anak, at bawat tahanan. At lalo tingin, Panginoon, kasaganan ng buhay ay aming dalangin. Maging answered prayer silang lahat sa kanilang mga prayer request. At ang lahat na may sakit ay pagalingin sa pangalan ni Jesus. At maghari at mangyari ang kalulugan mo, Diyos. Dalangin ko po gamitin malikod mo mightily, boldly, and powerfully. Kasama po ang iyong mga awit. At tinakin po namin ang lugar na ito'y punuin mo ng iyong kalwalatian. At maranasan ka po namin. Ama, ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang aming Panginoon.
heart. At ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating mga puso. Sabi ng 1 Corinto 3:16, ang inyong puso't katawan ay templo ng Espiritu Santo na nananahan sa inyo. Nananahan yung Holy Spirit sa puso natin. Parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak sa templo niyan. At sabi ng banal na aklat, at kayo, tayo, ang templo niyan. Amen? Amen. Diyan nananahan ang Diyos sa templong ginawa ng kamay ng Diyos. Dito narito yung presence ni God kasi nandito rin tayo. Pero kung walang nang magsisimba at walang nang pupunta rito, bodega na ito. Wala na ang presence ni God. Naririto ang presence ni God kasi naririto kayong lahat. At ako'y naniniwala lahat ng nandito sasagana ang inyong buhay. Pangako po yun ng Diyos. Yung mananatili sa Kanya at mananatili sa atin ang mga salita niya. Hingin na daw natin ang ating maibigan at ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya tayo nandito para makinig, para manatili yung salita niya sa puso natin. John 15:7 yun, nakasulat. Sabihin niyo, bignay. Bignay. Anong ibig sabihin ng bignay? Ha? Anong ibig sabihin ng bignay? Ano? Oo, ang ibig sabihin ng bignay, be in the great name Almighty Yahweh. Amen. I in the great name Almighty Yahweh. Bignay. Amen. Kaya mararanasan nyo ang presensya ni Almighty God, si Yahweh El Shaddai. Amen. Nakita ko yung amount ng ginawang building. 1.9 million. Sabi ko, ang mura ng building. Umabot lang ng less than 2 million. Eh, ang ganda ng building. Ibig sabihin, honest ang mga gumawa. Walang corruption. Amen. Sa iba yung ganyang building, makikita mo mga 3M na. Amen. Sa bignay lang yun. Alam mo bakit? Kasi ang pangalan ni Yahweh El Shaddai ang inyong tinatawag. Sino sa inyo ang nais gumaling? Ibig sabihin may mga sakit kayo. Healing message. At bago ko basahin ng healing message, ako'y bumabati sa inyo ng isang happy anniversary. 27th anniversary. At happy Thursday sa inyong lahat. Nung pagtayo ko rito, parang nagulat kayo. Siguro akala niyo nagpunta rito ng Batang Quiapo. Akala niyo may artistang dumating sa unahan niyo. Kaya nagulat ako yung bata kanina nakatitig sa akin eh. Yung anak yata ito nito eh. Ang kuwa-kuwa ko ng anak niya. No? Nakatitig din sa akin. Siguro niya, kamukha ng papa ko ito. Mga kapatid, kung kayo'y makikinig ngayon,
at itibo sa puso natin ang salita ng Diyos, higit mo na ang kaibigan mo ibibigay sa iyo ng Panginoon. Always remember that in God nothing is impossible. Lagi po nating alalahanin sa Diyos ay walang imposible. Sa mga nagpatuturo kanina, it's impossible na mabago ang ganong mga tao. Pero sa Diyos ay walang imposible. At ganyan lang tingin mo sa akin. Amen? Eh ako noon, squatter lang eh. Pero nakakagulat ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sabi po ng Bible, sa Proverbs chapter 4, verses 20 to 22. Kawikaan. Sabi nito, my son, pay attention. Pag sinabing pay attention, makinig ka. To what I say, sa sasabihin ko, sabi ng Diyos, listen closely. Listen closely. Pakinggan mo mabuti. To my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them, and health to a man's whole body. Sa wikang Pilipino, ito ang sabi po ng banal na aklat. Nakinig kayo. Aking anak, salita ko ay pakinggan mo mabuti. Pakinig mo ay giling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Magbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. Lulusog kayo, magiging good health, gagaling ang mga may sakit. Amen? Taas ang mga kamay. At sabihin natin sa Panginoon, kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras. Sa lahat ng bagay. Mataas na mataas ang kamay. Lahat ay aawit ang hindi umawit pangit. Ibuti mo, Panginoon. Awit lahat. Sa lahat ng oras. Sa bawat araw. Bawat araw. Ika'y laging tapat. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Ako, hindi ko kasi nung tinataas yung kamay ko kasi baka yung hangin dito magaling. Okay? Ready na kayo? Ready na po kayo? Lilipad po tayo? Kaya nakakila. Nakataas ang kamay. Okay? Lilipad tayo. Pagtawa wala yung mga kuwara. Lilipad tayo. Lilipad tayo.
pinagaling na kayo ng Panginoon. Always remember that a merry heart is a good medicine. Kapag masayahin ang puso ng isang tao, nako, malayo ang sakit. Pero yung laging mga taong malungkutin, problematic, asthmatic, kahit laging walang atik, madaling tapuan ang sakit. Pero yung mga taong kahit na problematic siya, puno-puno ng problema, pero nandun yung masayang buhay, dahil nasa puso niya si Yahweh El Shaddai, kahit anong mangyari, andun ang kagalakan, good health lagi ang katawan. Amen! Taas ang kamay. Hindi na po tayo lilipad. Taas ang kamay at dahan-dahang maupo. Sabi ko po, nakataas ang kamay, dahan-dahang umuupo. Ayun. Sabay palakpak sa Panginoon. Ito yung first time ko umakyat dito sa bundok ng Dignay. At katulad ito ng bundok ng Carmelo na inakyat ko sa Israel. Alam niyo yung bundok ng Carmelo, doon nagtago si Elijah. Kasi tinutugis doon ang mga propeta ng Diyos. Kaya si Elijah po, si Elijah nagtago sa isang kuweba sa Dignay. Sa Carmelo. At alam niyo, ang naghahatid ng pagkain niya, hindi tao. Uwak. Hinahatiran siya ng pagkain. Kasi kapag ikaw ay malapit sa Diyos, alam naman natin ang Diyos, all-knowing God yan. Kapag nasa puso mo ang presensya ng Diyos, yun yung nagkukonek sa atin sa Diyos. Kaya ang Diyos na ito, na alam ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, higit na may concern siya sa atin. Kung concern ka doon sa problema mo, kung concern ka doon sa health mo, kung concern ka sa mga anak mo, kung concern ka sa hanap buhay mo, higit po yung Diyos na alam niya ang lahat ng nagaganap sa buhay natin. Alam po ng Diyos yung mga may sakit dito. At alam din po ng Diyos yung mga taong problema yung ibabayad sa utang. Alam po lahat yan ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng magtago sa Panginoon. Pero ang masarap po, doon sa pangako ng Panginoon sa John 15, verse 7. Ang sabi rin ng Bible, if you remain in me, kung mananatili kayo sa akin, at mananatili sa inyo ang mga salita ko, sabi ni Jesus, hingin nyo na ang inyong maibigan at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Yung mga pumalakpak po, yun po yung nakaunawa nyo. Kaya mapalag po yung mga pumapalakpak ngayon sapagkat answer prayer na. Amen po ba? So, sabi po sa ating binasa, mga kapatid ko kay Kristo, makinig po kayong mabuti. Alam ko naman po na hindi kayo makakatulog nito. Sapagkat ang dalangin ko po na ang mga makakatulog habang ako nagtutok, sabi ko, Lord, huwag mo agad silang kukunin. Ang dalangin ko, huwag kayong kukunin. Kaya marinig nyo muna. Ha? Kaya sabi ko, Lord, pagtutok ko po mamaya, yung mga makakatulog at mga inaantok, huwag mo agad silang kukunin. Hindi ko po pinanalangin na kunin na kayo. Ang sabi ko, huwag kayong kukunin. Kasi marami pa tayong gagawin. Kailangan makakayo pa yung kumali mo dito. Kailangan makakay mo pa yung kapitbahay mo. Kailangan makakay mo yung mister mo na laging pinupuna ka sa gawain ng Diyos.
Bible, my title of my talk is, There is Healing in the Word. Mayroong kagalingan sa salita ng Diyos. And always remember, tandaan lagi natin na ang salita ng Diyos ay buhay. Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos buhay, ang salita ng Diyos mabisa, ang salita ng Diyos kagaya ng tabak na tigabilay talim, ang salita ng Diyos ay tumatago sa mga kasukasuan, sa mga buto, sa mga utak. Sabi niyo utak. Laksan niyo. May utak po ba tayo? Ha? May utak po tayo. So, natataho ng salita ng Diyos ang mga utak ng tao. Ibig sabihin ng natataho, nalalaman. That's how powerful the word of the Lord is, mga kapatid. Ganun kabisa ang salita ng Diyos. Ganon ka-powerful, ganon ka-katindi. Kaya bakit mo sasayangin yung salita ng Diyos? Sabi ng Matthew 4:4, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Kung pinapakain natin ang ating physical body ng iba't ibang uri pagkain, ang ating kaluluwa ay dapat natin pakain ng salita ng Diyos. At napakaganda kapag ikay nakikinig, dahil kung nakikinig ka, na bukas ang puso mo, dadalo yun. Dadalo yun. Dahil sabi nga ng Bible, ang salita ng Diyos may kapangyarihan kapag pumasok yun sa iyong katawan. Yun ang mananalaytay sa iyo parang gamot, magiging bahagi ng katawan mo, kaya ang lahat ng sakit mo'y gagaling! Ang salita ng Diyos na ipaanlusarta na inyong maintenance. Di ba mga may maintenance, lusartan kung ano-ano? Ibig sabihin ng may maintenance na gamot, doon ka umaasa. Na kung hindi mo inumin yun, baka mamatay ka. Ang salita ng Diyos ay higit pa sa anumang uri ng gamot. At ito'y makapangyarihan. Kapag yan ay nanatili sa ating buhay, it becomes the part of your body, magiging bahagi ng katawan mo. At pag naging bahagi ng katawan mo yan, higit kang makapangyarihan. Sabi ng 1 John 4:4, greater is Jesus who is in us than he Satan who is in the world. Higit ka na makapangyarihan si Jesus na nasa sa atin kaysa kay Satanas na nangiling lang sa sanlibutan. Dahil ang salita ng Diyos ay si Jesus. Amen po ba? Sabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Sa pasimula, hindi pa nalilikha ang mundo. Wala pang langit, wala pang lupa. Ang salita ng Diyos ay naroon na. Amen. Sabi ng John 1:1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita kasama ng Diyos. Ang salita. At ang salita ay Diyos. Kaya pag kayo nakikinig ng salita, pag may nangangaral tulad ni Father kanina, at pinakinggan nyo, tulad ng mga nagpatotoo kanina, na nang marinig nila yung tinig ng Diyos, salita ng Diyos, yung mga drug addict ay nabago. Yung masasamang buhay ay nabago. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos mabisa. Ang salita ng Diyos ay si Jesus. Si Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, ang salita ng Diyos ay si Jesus. Sabihin mo, laksan mo. Nilaksan mo. Kasi pag hindi mo nilaksan, baka hindi marinig. Ha? Tingnan niyo
Isipin mo nung likhain ng Diyos ang langit at lupa. Sa Book of Genesis. Sabi doon sa John 1:1, sa pasimula kay naroon na yung salita kasama ng Diyos. At Diyos na tinutukoy ay ang Ama, si El Shaddai. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay hovering, dahil nangingibabaw sa ibabaw ng tubig sapagkat noon, ang mundo ay tubig. At ang Diyos Ama ay nagsalita. Si Yahweh. Ano ang unang sinabi ni Yahweh? Yan ang pinanghawakan sa bansang Israel. Makinig! Sabi ron, listen to me! Sa bansang Israel. Makinig ang may pagdinig. Unang-unang sinabi ni Yahweh, nung likhain ang mundo, sabi niya, let there be light! Magkaroon ng liwanag! At nagkaroon nga, spoken word, ang salitang sinasabi, yun ang nagkatawang tao mula sa bibig ng Ama. Dahil sabi ng John chapter 1 verse 14, nagkatawang tao ang salita at nakipabayan sa atin. Si Jesus ay nakasama natin. Simula ng likhain ng Panginoon, ang Diyos Ama, ang langit at lupa, kasama niyang nilikha. Kasama sa paglikha ang Panginoon na siyang salita in the beginning. The spoken word na tinatawag na Rema, na ang written word ay tinatawag na Biblia, ang tawag doon ay Logos, written word. Yung nakasulat, ito Logos, Biblia, kailangan basahin mo, didirihin araw-gabi. Hindi yung puro telenovela ang pinapanood. Noong wala pa ako sa Panginoon, ang aking binabasa hindi Biblia. Ang binabasa ko lagi noon, gabing araw, tik-tik, tok-tok, hustler, babae, at mga koleksyon ng mga bold magazine. Marami na akong kolektor na Betamax. Betamax pa nun. Hindi Viva Max, ha? Yan ang koleksyon ko nun. Wala pa ako kay Lord. Wala halaga sa akin ang Biblia. Tinawag po ako ng Panginoon 1986. April 10, 1986. Nagtrabaho po ako sa insurance company, nagtrabaho po sa construction company at supply company. Kaya sabi ko, mura yung building na yan. 1.9 lang, ang ganda-ganda. Ibig sabihin, walang korupsyon. Ibig sabihin, honest ang inyong mga opisyal ng gobyerno nyo dito. Dahil kung kurap ang gobyerno yan, lalagyan na yun na appresyo ng mga 3 million. Di ba? Dahil kung kasama natin ang Diyos, may konsensya ka. Amen? Kaya anong nangyari po, nagtrabaho sa Sugay. At dahil kako doon, naging masama ang aking mahilig ako sa beer out, mahilig ako sa bolcho, mahilig ako sa nightclub, mahilig ako sa kung ano-ano, dahil kasama ko yung barkada ko. At dahil doon, nagkasakit ako. Alam mo naging sakit ko? Enlargement of the heart. Lumalaki daw yung puso ko at may rheumatic heart disease. Rheumatic. Kala ko noon ang rayuma ay sa paa lang. Yung palang puso pala ay nagkakarayuma rin. Rheumatic heart disease. At yung 4 na ugat ko'y may bara. Kailangan daw ng bypass. 4. At mayroon pa akong ispat sa baga going to TB, tuberculosis. Mayroon pa akong hepatitis B. Nagkasakit ako doon. At mayroon akong ulcer. Sa dami kong sakit noon. At dahil may sakit ako, 1985 po yun. Ang edad ko na po ngayon, 69. Pero good health, walang sakit. Yung mga pumalakpak, magiging good health din yun.
po ako may sakit doon, ang hilig ko pong awit ay mga slow music. Ang favorite na station ko sa radio noon, FM, ay yung Mellow Touch. Na habang ako'y nakahiga, na nahihirapan sa karamdaman kong dinaranas, nakikinig ako ng music. At ang tanda ko pa noon, ang mga pangyayari sa aking buhay. Na kung saan tumitigok ng masakit ang aking puso. At sa aking pagkakahimlay, sa aking maliit na kamang, ay narinig ko ang isang awit. I look up and I see the rain. Hanggang nalalaki ko, hindi ko naman, kasi hindi na ako sa Panginoon, wala na ako sa mundo, di ba? Tapos, ano pa yung maawitin ko noon habang masakit yung aking katawan at may nahihirapan. Habang nakikinig ng music, favorite music ko noon ay ano, Fly away, skyline pigeon sky. Ang pinakamatindi, matindi na yung sakit na nararamdaman ko. Hindi pa rin po. Wiling-wili pa rin ako doon sa music. Hanggang narinig ko isang awit. Sabi ng awit, Rain, gently fall, and I will be, say goodnight. Oh, me like me, rain follows me. There'll be no sunshine in my life until you say, oh my, wala raw liwanag ang aking buhay. There'll be no sunshine in my life. On that time, nung panahon yun, sabi nung sa awit, there'll be no sunshine. Walang liwanag, puro dilim, kaya pala may sakit. Sabi doon sa refrain ng awit, doon makikita mo yung mensahe na sinabi ng Diyos. Sabi doon, somebody holds my heart. It can never be mine. Mayroon palang ibang humahawak sa puso ko. Hindi pala ako nagpapahintulot na hawakan ng Diyos yung puso ko. Dahil ang may hawak ng puso ko ay ang diablo. Na nagbibigay ng sakit at karamdaman, sabi ng John chapter 10 verse 10. Ang demonyo'y nagnanakaw, nagwawasak at pumapatay. Ngunit ang Diyos, sabi ng John chapter 10 verse 10 letter B, ang Diyos ay nagbibigay ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyahan. Ang buhay nyo kaya, there is somebody na humahawak sa puso nyo. Ha? Madalas magkasakit ang tao if there are somebody holds your heart. Ang acronym ng heart, H-E-A-R-T. Baka po yun yung spirit na humahawak sa puso natin. Ano yung letter H? Hatred. Sama ng loob. Ang dami mong sama ng loob sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong manugang, sa iyong kapitbahay, kung sino pa. Kapag may sama ng loob ang isang tao, walang puwang ang Diyos sa puso mo. Dahil ayaw ng Diyos na may kaagaw, na masamang espiritu. Lahat po yan ay evil spirit. Bakit may evil spirit ang puso natin? Because there is a devil. May demonyo. Ang hatred, sama ng loob, ay evil spirit. Letter E sa heart, and B. Yung mga taong maingitin. Alipin ang inggit. Naiinggit sa kapitbahay, naiinggit doon sa kapitbahay niya kasi mas gwapo yung
Huwag ka mainggit, yun ang bigay sa'yo ng Diyos eh. Tama. Bakit mo kaya inggitan yun? Ha? Eh madalas po, ganun ang kalamihan. Eh anong nangyayari? Gumagawa ng masama, nahanggalo niya kasi ang napangasawa niya, ang tingin niya, hindi gwapo. Ba't ganyan ang tingin niyo sa akin, sister? Gwapo daw kayo. Mga kapatid, huwag kayong maiinggit. That is evil spirit. Letter A, anger. Yung taong laging galit. Ha? Ang galit po, spirit po yun. Masamang espiritu. Lagi kang galit, pati pusa nyo, pati hayop nyo, ginagawa. Walang pakialam doon, galit ka lagi, pati sisukain mo yung aso mo. May buhay din yun. Diba? O kagaya niya, ito, kaya natin nagsisimba. Buti pa yung aso na pupunta ng simbahan, ano? Minsan yung tao ayaw. O diba? O hindi, ang bait ng aso. Baka mamaya pa lang na aso sa kong kabayo. O diba? Diba? Mga kapatid, huwag kayong magagalit lagi. Hindi naman masamang hindi naman kasalanan yung magalit, pero yung magtanim ka ng galit sa puso, kasalanan yun. Yung itanim mo yan sa puso mo, yung galit na yun. Sabi ng Ephesians, mga kapatid kay Kristo, kung tayo man ay magagalit, huwag tayo magkakasala. Ibig sabihin, huwag mong tatanim yun. Kung kayo ay magagalit, huwag niyong palulubugan ng araw. Kailangan bago lumubog yung araw, patawarin mo na. Ako dati nun, laging galit eh. Ako po, naging dalawa na yung asawa ko. Una kong asawa po, nagkaanak ako ng 5. Sa bunso namin, siya po ay namatay sa panganak na balo. Sabi ko nun, hindi na ako mag-aasawa. Ang hirap pala nung sinabi ni sister. Ano sabi mo kanina? Ang hirap pala pag ganun. Sana all. Habulin ka? Oo. After 7 years po, nagkasawa muli ako. Kaya sabi ko sa aking mga kasamahan, pag ako mag-aasawa muli, ay yung bigay ni Lord. Yung bigay ni Lord. Ha? Ako po noon ay, ako ngayon 69 na. Ha? Tapos po, nung mag-asawa muli ako, nagkaanak po kami ng 3. 8 na. Yung kung 7, lahat professional na sila. Yung gusto ko ngayon, yung po first year college na po siya. Lahat po sila ay nakapag-aral. Ako din po, nakapag-aral din po. At alam niyo po mga kapatid kay Kristo, nung sabi ko, ayaw ko nang mag-asawa. Pero iba yung plano ng Diyos. Iba yung plano ng Panginoon. Akala ko noon ang mapapangasawa ko yung kasidad ko rin noon. Ay ang bulong ng Panginoon, anak, pagkakataon mo na yan, na bata ang kunin mo. Ba't kayo natawa? Eh sabi ko, narinig ko naman tinig ng Panginoon. Sabi ko, Lord, yung mangyari ang paluban mo. Eh alam nyo, binigay po sa akin ng Panginoon, batang-bata. Batang-bata po. Ha? Kaya yung asawa ko ngayon po ang edad na yung asawa ko, 52 years old, ako po 69 na. Almost ilang taon ang gap po namin. At yung panalangin ko, sabi ko, Lord, ibigay mo naman sa akin yung babaeng magmamahal sa akin na ang kanyang katawan ay kagaya ng katawan kasi fans po ako noon dati ni Alma Moreno. Tawa si Brother. Alam mo, binigay po talaga ng Lord. Doon ko po napatunayan na ang salita ng Diyos tunay na buhay. Na hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Na sabi ng banal na kasulatan, ulitin ko sa inyo, kung mananatili tayo sa Panginoon, mananatili ang salita ng Diyos sa atin, higit mo ang iyong maibigan, ibibigay sa iyo ng Diyos. Binigay po ng Panginoon. So wag po kayo magtatanim ng galit. Hatred, envy, anger, at resentment. Ano po yung resentment? Yung mga hinanakit.
Huwag na wag pong itatanim sa puso niyo yung mga hinanakit sa buhay niyo. Huwag kayo maghihinanakit kung hindi man kayo nauna, hindi kayo napansin. Ha? Huwag po kayo maghihinanakit. Sabagat yan po yung masamang espiritu, yung magiging dahilan yung pagkakasakit. At ang panguli po sa letter sa heart ay yung timidity, yung pagiging mahiyain. Huwag na wag yung ikahihiya ang itsura niyo. Kasi minsan tayo nahihiya, nagkakaroon tayo ng ibang pananaw sa ating sarili. Ipagmalaki nyo yung inyong itsura, yung kagaya ng itsura ko. Yan ang pinagmamalaki ko sapagkat yan ang bigay ng Diyos sa atin. Yan ang bigay ng Panginoon. O, isipin mo, kung yung itsura niyan, hindi kayo ganyan ang itsura, magugustuhan ba kayo ng mister nyo? Dahil sa itsura niya, nagustuhan tayo ng ating mga kasama sa bahay. Kaya huwag na huwag kayo magtatampo, huwag na huwag kayong magkakaroon ng hiya, timidity, sapagkat ang tao mahiyain, walang puwang sa kaharian ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, mula nang makilala ko ang Panginoon at tanggapin ko siya, lahat ng sakit at karamdaman, pinagaling lahat ng Panginoon. Mula nang ako'y makinig ng salita ng Diyos. How important the Word of God in our lives, mga kapatid. First and foremost, bakit mahalaga ang makinig? Ang mga tao hindi nakikinig ng salita ng Diyos, sabi po ni Propeta Hosea, they are ignorant. Hosea chapter 4 verse 6, my people are perished and destroyed for their lack of knowledge. Ang aking bayanan niya ay napapahamak at nangamamatay dahil sa kanilang kamangmangan. Kapag ang tao hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, kapag ang tao hindi nakikinig ng salita ng Diyos, ang tawag po ni Propeta Hosea, ignorant o mangmang. Para hindi tayo maging mangmang, makinig po tayo. Huwag niyong gayahin ang ating mga ninunuron. Unang pagbasa, unang pagtulog. Pangalawang pagbasa, tulog na tulog. Pagdating ng gospel, ako lalaki, lumalabas ako ng simbahan o nagsisigarilyo. Ayaw ko makinig ng salita ng Diyos. Pagtapos ng pari, saka ako papasok muli. Inaabangan ko nun sa likuran ng aking yung mga babaeng luluhod dahil yung legs ang tinitingnan ko. Mahalaga po ang pakikinig. Sabi ng Romans chapter 10, makinig kayo. Roma, Kabanata 10:17. Sabi ng Romans 10:17, ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig. At patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Kailan nag-uumpisa ang pananampalataya? Sabi ng banal na aklat, Romans 10:17, ang pananampalataya nag-uumpisa sa pakikinig at sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya pag tayo patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, titibay at lalalim ang ating pananampalataya. At ang pananampalataya ang susi upang kamtin natin ang mga pangako ng Diyos. Hindi po natin mararanasan ang mga pangako ng Diyos kung wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang susi para tanggapin mo ang mga pangako. May alam po ba kayong pangako ng Diyos na gusto nyo maranasan sa buhay nyo? Dapat alam po natin ang mga pangako ng Diyos. Dahil kung hindi po natin alam ang pangako ng Diyos, ano ang panghahawakan natin? Pangako ng loto, pangako ng wedding, mare, anong tumama? Ano po ang panghahawakan natin? Pananampalataya, mga kapatid. Pananampalataya. Kung ang pangako ng Diyos, pagagalingin tayo. Kung wala tayo pananampalataya, hindi tayo gagaling. Pinagaling ako ng Panginoon sa pagkatahan sa pananampalataya sa Kanya. Ang Biblia nagsasabi, 12 taong dinudugo ang isang babae. At ang babae ito mayaman, maraming pera. Pero dahil po siya ay dinudugo,
Kasi kung edad nyo ba, hindi na kayo duduguin. Diba? Alin po ba yung tinudugo sa babae na ano, diba? Yung mga bata pa. Yung mga ano, hindi natutuguin. Pero tingnan nyo po, sa biyaya ng Panginoon, yung babaeng yun, na 12 taong dinudugo, 12 taon ha, hindi po naubusan ang dugo. Hindi po naubusan. Tuloy-tuloy. Eh ngayon po, kanina na lang, may incident yata na ano, hinahabol, di ba no? Pero tingnan niyo po itong babae dito, mga kapatid. Walang pangalan yung babae yun. Hindi po sinabi ng Biblia kung ano ang pangalan ng babae yun. Sapagkat ang babaeng yun, maaring ikaw, maaring ako, sapagkat ang sinisimbolo ng babaeng yun ay ang church, the believers. Because the believers are feminine. The church are feminine. Kaya tinawag ang simbahan, inang simbahan. Kahit anong nangyari po doon, yung babaeng yun ano sinabi? Sabi po ng babaeng yun, narinig ang pangako ng Panginoon. At ang sabi ng babaeng yun, mahipo ko lang ang lalaya ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Yung umimen po, tiyak magaling na yun. Narinig, nanampalataya. Kaya mahalaga yung pahikinig. Kaya tumatig po, sabi niya, mahipo ko lang. Sabi ng banal na kasulatan, ang babae yung po'y nabangkrap. Naubusan niya ang kanyang kayamanan sa kapapagamot at naubos na ang pera niya. Wala na siyang ibang tatakbuhan. Diyos na lang. Pag kayo nagpapagamot, wala na kayong pera, hindi na kayo kayang pagalingin ng doktor. Ano sabi ng doktor? Umasa ka na lang sa Diyos. Ipagpa sa Diyos mo na lang yan. Eh ang tao naman sanay na sanay, hinuhuli lagi ang Diyos. Ayaw nating unahin ng Diyos. Sabi naman na aklat, makinig kayo, Mateo 6:33. Pagsubikatan natin na unahin natin ang Panginoon, ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang pangako ng Diyos, lahat ng bagay, idaragdag at ibibigay sa atin ng Panginoon. Seek ye first and yan the kingdom of God and His righteousness. Unahin natin ang Diyos araw-araw. Unahin natin. At doon na-realize ng babaeng yun nang wala na siyang pera, wala na siyang ibang aasahan. Bankrupt na, ubos na ang kayamanan sa kapapagamot. Sabi ng banal na aklat, ang pag-asa na lang niya, yung nabalitaan niyang nagpapagaling na nandoon daw niya sa bundok ng Dignay. Nandun daw kayo sa bundok ng Dignay, yung nagpapagaling. Hindi si Brother Reksyon, kundi yung salita ng Diyos na hinahatid namin ngayon. Kaya anong sabi ng babae na hipo lang lumapit ang babae, hindi po ang nailayan ng damit ng Panginoon, biglang tumigil ang pagdurugo. At ang sabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? Sabi ng mga alagad, alam niyo lang dami-daming tao dito? Nasa piktano, nasa bundok, sa kabundukan. Sasabihin mo pa sa amin, sino ang humipo sa'yo? Pero nagpatuloy na nagpaligali nga ang Panginoon at hinahanap ang humipo sa Kanya because naramdaman ni Jesus na nag-release ng kapangyarihan ang kanyang pagkatao. May lumabas na power at hinanap ng Panginoon. Sa takot ng babae, siya na ang nagpakumbaba at inamin, Panginoon. Kasi alam naman ng Panginoon, ang hinihintay lang ng Panginoon, ang umamin tayo at sabihin, Panginoon, ako nga po yun, makasalanan po ako. Kasi ika sa tao ang nagsisinungaling. Kaya anong nangyari po? Umamin yung babae, Panginoon, ako po yun. Ako po yung humipo sa'yo. At ano ang sinabi ng Panginoon? Anak, pinagaling ka.
ng iyong pananampalataya. Lahat na may pananampalataya nandito ngayon, pinagaling ka! Amen! Have faith in God! Manampalataya ka! I know what I believe, brothers and sisters, kung anong nangyari sa buhay ko. Pinagaling ako sa napakaraming sakit. 1986. It's because of faith na marinig ko ang tinig ng Diyos. Nang ilipat ko ang transistor radio sa ibang istasyon, sa DWXI, nilipat ko yung FM radio. At narinig ko roon ang mabuting balita na higit pa sa gamot na mamahalin. Dumalik po sa buhay ko yung power ng word. Alam niyo yung word na aking napakinggan? Mateo 11, verse 28. Sabi po ng Matthew 11:28, "Come to me, all of you, who are heavily laden and burdened, and I will give you rest." Lumapitan niya kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nangabibigatan ng inyong mapasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Kapag tayo malayo at walang pananampalataya sa Diyos, ang kabigatan ay damang-dama mo. Parang pasan mo ang daigdig. Kung wala kang pananampalataya tulad na nag-share kanina, mayroong kang dalang pansit, pero ikaw pa rin ang mag-uuwi. Para kang Sharon, balutin mo ako ng nasa isip magbalut. Mga kapatid, sabihin mo pananampalataya. Gaano kalaki at gaano katindi ang iyong pananampalataya? Ha? Gaano po? Kapag po tayo madala sa fellowship, Hebreo chapter 10, verse 25. Sabi po ng Hebreo chapter 10, verse 25, "At huwag kaliligtaang dumalo sa mga pagtitipong itinakda ng Diyos, yamang nalalapit na ang kanyang pagbabalik." Huwag daw natin kaliligtaan. Madalas po, kinaliligtaan natin yung pagdalo sa gawain, pero hindi natin nakakaligtaan yung numerong inaalagaan natin. Nakakalimutan natin yung pag-araw ng pagsamba. Nakakalimutan natin yung pagdalo. Pero, yung inaalagaang numero ay di nakakalimutan. Eh, Brother Rex, bakit alam na alam mo yun? Kasi po sa Quezon Province, taga Quezon po ako. Ako po'y collector ng weteng nun. At ang aking mga tiyuhin ang nagbubula ng weteng. Alam mo, para sila hindi mahuli, ginagamit nila yung para yung kanina yung service, ang tawag doon? Rescue. Yung parang ambulance. Rescue po. Oh, habang palang tumatakbo, akala mo ay emergency, yung pala nagbubulahan sila ng weteng sa loob ng emergency, ano? Wala ka namang huhuli kasi emergency. Mga kapatid, ang mahalagang mensahe ng Diyos, in everything you do, put God first. Sa lahat ng iyong gagawin, unahin mo siya. At pag inuna mo siya, uunahin ka rin niya. Kung sinabi kanina ng mga patotoo, ilang taon na nagdasal, ilang taon na nanangin. Eh si Abraham nga, mahigit 20 years nagdasal bago bigyan ng anak. Ang mga tunay na mananampalataya, nanduroon ang pagtsatsaga. Nandun yung katsagaan. Nakikita ko po minsan yung ibang walang tsaga. Yung bang habang nagtutok minsan ay panay ang tingin sa orasan. Kaya matatapos si Brother Rex. Kaya hindi alam, hindi malawak magagaling ba o hindi alam.
sasabihin ko po sa inyo. Unang-una, in everything you do, put God first. Sa lahat ng gagawin nyo sa araw-araw, unahin nyo ang Panginoon. Pagkagising nyo sa umaga, kung kayo may ihina, unahin nyo ang Panginoon. Amen? Lahat. Uunahin ng Panginoon. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Lahat ng kanyang mga pangako, promises ng Panginoon, idaragdag sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi ka mauubusan. Amen. At finally, sabihin mo, ay salamat. Matatapos ko si Lord. Alam mo, ginagawa ko pag ako nagising. Kagaya kanina, nagising ako. Kahapon ko kasi galing kami ng Polo. Itak. Polo. Doon sa Batangas. Anniversary rin po yun. Diyan ako natulog sa Lobo. Polo, Lobo. Baliktaran, no? Ha? Tapos po, kaysa umuwi pa ako sa Paranaque, nagdiretso na ako rito. Kasi pagod yata, pabalik-balik ka. O diba? So, natulog na kami dyan. Nag-swimming ng gabi. O, pampagwapo daw po lalo yun pag nag-swimming ka ng gabi. O, pag babae, pampaganda lalo yun. So, kaya pagdating ko rito, inaabangan ko. Sabi ko, wala naman ako nakikita ang lobo rito. Diba ang lobo yung asong gubat? Diba? Yung asong gubat, lobo. Diba? Wala naman po ako nakita. Ang nakita ko na ako dumating, nagulat ako. Sabi ko, ang gaganda naman ng mga tao ito din sa bundok na ito. Akala ko magandang ko mga ita, mga aba, iba talaga mga anak ng Diyos. Iba talaga yung nakikita ko, mga workers, talagang nagmamanifest ang presensya ng Diyos sa ating mga itsura. Dahil nagulat ako at nakita ko mga mukhang anghel. Amen? Pati yung barangay captain, nakita ko na mukhang anghel talaga. Pati yung mga barangay councilor yata, ayun, nagbasbas dyan. Sabi ko, mga honest yung mga namamahala dito sa lugar mo. Pagpapalain kayo lahat. Kayo wala kayo? At lahat ng may sakit kayo, uuwi walang sakit. At kung hindi na kayo sa Diyos, hindi kayo bibiguin ng Panginoon. Kung paano ginawa ako ng Panginoon ganito, kung paano dating may sakit, para na ako si Palito noon, sabi ng mga kapikaibigan ko, isang sperma na lang ng bulati, patay na ako. Pero mga kapatid, salamat, hindi pumirma yung bulati. Sipin mo yun? Hindi pumirma? Ay kung pumirma yun, ay di patay na ako? Mga kapatid, yung mukhang ano tawag dito? Palito, payat na payat. Mga kapatid kay Kristo, ngayon ito na yung itsura ko, tumaba na. Sabi nung minsan nagsasalita ako, hindi ba si Piolo yan? Mga kapatid kay Kristo, sabihin mo, sabi ko higit pa kay Piolo, ang mga lingkod ng Diyos, mga sugo ng Panginoon. Amen! Sino sa inyo ang gustong gumaling? Yung mga matitindi ang sakit dito sa gitna, yung matitindi ang sakit, yung mga cancer, may mga ulcer, yung may mga nakahanda ng ataol, at ibibigtan nyo na yung ataol na yun kasi hindi kayo mamamatay, lalakas kayo. Lahat po na may sakit, yung may mga cancer, may mga ulcer, may hepatitis, may mga kung ano-ano, arthritis, at may sakit sa puso dito po sa unahan. Sabi kasi ng Biblia yon, Mark chapter 16, from verse 15 to the following verses, silang mga sumampalataya na bautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At ang mga sumasampalatayaan niya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo. At silang lahat ay gagaling, mapatungan ng kamay ang mga may sakit. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Ang ganap po dito sa gitna, yung mga may sakit. Dito po yung mga may sakit sa gitna. Yung wala pong
Sino may sakit sa katawan, ulcer, hepatitis, ay sa puso, arthritis, at kung anong pa, may kuwikong, may bulit, anong po, maniwala kayo dahil iyan ang sinabi ng Panginoon na kaya tagal luhin. Dati po ang inyong mga kamay na sumunod-tree. Lahat po ang inyong kamay. Ang pagtaas ko ng kamay ay tandaan ang pagsuko. Pagmabalik loob sa Diyos. Pag-surrender sa Panginoon. At ako na iniwala ang Diyos ay nandito. Lord, patawarin po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo po ang aming puso at buhay. At ikaw naman po, Panginoon, ang pumilo sa oras na ito. Dahil ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, baguhin mo ang puso ko. Baguhin mo ang buhay ko. Sabihin mo, change my heart, O God, and make it ever true. Nakapigit ang mga and let's feel the presence of the Lord. Kayo na po ang makipag-usap sa Panginoon. Kung ano ang inyong problema at suliranin, buksan niyo ang inyong bibig. Siyaan yung dumaloy ang kanyang himala. Kayo na ang humingi ng tawa. Kayo na ang humingi ko ano ang nais niyo sa Panginoon. Kayo na magsabi sa Lord kung ano ang nais niyang gawin sa iyo. At dumaloy ang himala. Come, Holy Spirit. Panginoon na may gagawin kang himala sa kanilang buhay. Nakako mo yung po ng ilan ng himalang kamamalaghanan minsahin amin napakinggan. Kaya dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng ito. Sinasabay ko po anumang uri ng sakit at karamdaman. Sinasabay ko ang uri ng impyerno, ang lahat ng uri ng sakit na ito. In the name of Jesus Christ of Nazareth. And with the power of the Holy Spirit, ay inamin ko, Panginoon, ang pagdala ng Espiritong Banal at kagalingan at himala sa kanilang buhay. At umaasa kami, Panginoon, ng iyong pagkilos. Continue singing the choir and I play healing. Continue singing.
Masalonga. Masalonga. And I claim, Lord God, healing and deliverance. In Jesus Christ's name, we claim. And everybody say, Amen. Amen. Nasa mga kamay nyo, kung kayo may mga kamag-anak na sakit ngayon, sabihin nyo ang pangalan nila. Nasa ospital, nasa panig ng karamdaman. Always remember there is power in prayer. And God extends His hands to them. Inaabot ng Panginoon sila mga nasa ospital. Inaabot ng Panginoon yung mamahal natin sa buhay na may karamdaman. At tinatin ko, Panginoon, we declare healing and deliverance. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, receive the power in Jesus' name. And everybody say, Amen. Now, taas po ang lahat ng inyong prayer request. At ang inyong mga bag, wallet, passport, yung gustong pumunta sa Amerika, dumating po rito si Brother Amerika, mayroon ng premonition o mayroon ng advance na pagsasabi makararating kayo sa Amerika. Gusto nyo makapunta ng ibang bansa, yung claim. Mamaya po,